Praise the Lord. Muli po, magandang araw sa ating lahat. My name is Brother Jonathan at welcome po sa 4th episode ng Bible Insight, kung saan ibabahagi ko po sa inyo sa mga oras na ito ang istorya kung saan ang ating Panginoon po ay tinanong patungkol sa kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan ni Moises, na makikita po natin sa aklat ng Matthew 22 verses 34 hanggang 40. At ating alamin po sa mga oras na ito kung bakit nga ba sa dinami-dami ng mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moises na nakasaad sa banal na kasulatan, bakit yung specific na utos na iyon ang napili ng Panginoon na isagot doon sa taong nagtatanong sa kanya patungkol sa kung ano ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan ni Moises. So kung tayo po ay handa na, inanyayahan ko po ang bawat isa na samahan niyo po ako na buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Matthew 22 verses 34 hanggang 40. So sa verse 36 po, makikita natin dyan na tinanong ang ating Panginoon ng isang tao patungkol sa kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Kapag narinig po ba natin ang salitang kautusan, ano po ba ang unang pumapasok sa isip natin? Siguro po, malamang ay ang naiisip agad natin ay yung 10 Commandments o yung 10 utos ng Diyos na ibinigay niya kay Moises sa Mount Sinai. So para po sa kaalaman nating lahat, pag sinabi pong kautusan, ito po ay tumutukoy sa first 5 books of the Old Testament na tinatawag din po na Pentateuch. Tinatawag po yan sa Hebrew na Torah o sa English ay law, sa Tagalog ay kautusan. Kaya po kung mapapansin nyo mga kapatid, sa verse 36 nung tinanong ang Panginoong Hesus patungkol sa kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan ni Moises, hindi po siya nag-quote ng anumang utos na nakapaloob doon sa 10 Commandments. Sa halip, ang kinote niya po ay yung Deuteronomy chapter 6 verse 5 at yung Leviticus 19 verse 18. So bakit nga ba yung Deuteronomy chapter 6 verse 5 ang pinakamahalagang utos sa lahat ng mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moises? So para po sa ating kaalaman, sa paniniwala po ng mga Hudyo, ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5, yan po ay bahagi ng kanilang daily morning and evening prayer services. Yung Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5, yan po yung Jewish prayer na tinatawag na Shema. Yung verse 4 po dyan ay nagpapaalala po sa mga Hudyo kung sino ang kanilang Diyos na kanilang sinasamba. At yung verse 5 naman po ay nagpapaalala sa mga Hudyo kung ano yung dapat nilang maging tugon sa kanilang Diyos na sinasamba. Kaya po yung Deuteronomy chapter 6 verse 5, yan po yung isinagot ng Panginoon patungkol sa kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan ni Moises. Ano po bang sinasabi diyan? Ang sabi po diyan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ano po ba ang ibig sabihin ng love the Lord your God sa Jewish perspective? Tandaan po natin mga kapatid na ang tinutukoy po dyan o ang itinatanong po dyan sa Panginoon ay kung ano yung pinakamahalagang utos. Hindi po tinatanong dyan kung ano yung mga utos na dapat na lamang naming sundin. So bakit yan po yung pinakamahalaga sa lahat? Kasi po sa Hebrew, ang ibig sabihin po ng love your God ay to keep His commandments.
Makikita niyo po yan sa 1 John 5:3. Ang sabi po dyan, loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. At ang Kanyang mga utos ay hindi mahirap sundin. So sa Hebrew po, ang salitang commandments ay mitzvos, na tumutukoy po sa positive commandments o yung mga utos na sinasabi na sundin mo, at yung mga prohibitions naman na tumutukoy sa mga utos na sinasabing wag mong gagawin. At yan pong dalawang division na yan, na positive commandments at prohibitions, yan po ay tumutukoy sa 613 na mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai, na siyang nakasulat po sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, kaya po yan yung pinakamahalaga sa lahat, kasi po, yan po ay tumutukoy sa pangkalahatang pagsunod sa lahat ng utos na ibinigay ng Diyos kay Moises na nakasaad sa banal na kasulatan. So bakit po sinabi sa verse 40 na sa pamamagitan ng dalawang utos na ito nakasalalay ang lahat ng kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta? Ito po ay dahil yung Deuteronomy chapter 6 verse 5, yan po ay tumutukoy na sa pangkalahatang pagsunod ng mga Hudyo sa lahat ng utos na ibinigay ng Diyos sa kanilang mga ninuno. At yung pag-ibig sa kapwa ay yan po ay maipapakita sa pamamagitan din po ng pagsunod sa ilang bahagi ng mga utos na ibinigay ng Diyos na dapat sundin ng isang Hudyo para maipakita niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Kagaya po noong utos sa Leviticus chapter 19 verse 18 na huwag kang maghihiganti, at marami pa pong iba. Ngayon, patungkol naman sa katuruan ng mga propeta, bakit po nakasalalay yung kanilang mga katuruan? Kasi po, ang mga propeta po, iisa lamang po ang tema ng kanilang itinuturo. At yun po ay walang iba, kundi yung pagsunod sa kautusan. At kung sakaling ang bayan ng Diyos o ang mga Hudyo ay nagkasala o tumalikod sa pagsunod sa kautusan, simple lang din po ang mensahe nila. Ang mga propeta po ay pinadadala ng Diyos para sabihin sa mga Hudyo na sila po ay muling manumbalik sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang tawag po dyan sa English ay repentance. Sa Tagalog po, pagsisisi. So sana po naliwanagan tayong lahat at naway ito pong video na ito ay makatulong po sa inyo pong paglago sa pagkaunawa sa mga katuruan ng ating Panginoon. Muli, magandang araw sa ating lahat. God bless us all, and to God be all the glory.